Mahirap nga ba ang maramihang orders kapag mag-isa ka lang? 100 shirts, sublimation process at diskarte. Tara, gawin natin. Hindi pwede na kapag quality ang usapan. Dapat pati materialis mo ay sigurado. Naubusan yung isang supplier natin kaya subukan natin sa isa pang tropa natin dito. Buwan ng Abril, marami talaga ang nagpapagawa ng mga t-shirt printing para sa kanilang mga pagtitipon o reunion. Kaya pahirapan na rin ng paghahanap ng supply na maganda at mura. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakaabot tayo at nakakuha ng ating kailangan. Dito na magsisimula ang totoong trabaho sa ating munting studio. Sa loob lang ng ating bahay, dito ko ginagawa ang lahat ng ating mga proyekto. Active dry na uri ng tela ang ating gamit. Mainam para sa sublimation process. Ito kasi ang uri ng tela, nakakapit talaga ang ating tinta. Iniisa-isa ko muna ang tamang bilang ng bawat sukat at nang makita ko na rin kung may mga damage ba. Wala talagang shortcut sa ganitong uri ng proyekto. Gamit ang pangmalakasang makina, Kuyi A3 size heat press. Habang di pa nakasaksak at mainit ay kinuha ko na nga ang tamang higpit ng ating makina. Mahalaga ito kasi dito nagdetermina ang resulta ng ating pagpiprinta. Hindi na gaanong mahigpit upang hindi na mag-iwan ng bakat. Tapos ko nang makat ang ating sublimation print sa papel, pero kailangan pa rin nating suriin kung tama ba ang spelling at higit sa lahat wala itong mga dumi sa paligid kasi mag-iiwan ito ng hindi kaaya-ayang resulta sa ating damit. Sakto, may nakita nga akong damage. Mabuti na lang at hindi pa ito na-press sa ating damit at may sobra pa akong mga pinta. Sa pagnanais na maging perpekto ang resulta, mainam talaga na bigyang pansin ang mga ganitong mga detalye. Dito kasi, pinapahalagaan natin ang bawat piso na binabayad ng ating mga customer. Ito naman sa likurang bahagi ng ating printa. Matapos nating masiguro na malinis at tama ang bawat printa, ay sinunod ko naman ang settings ng ating makina. May mga iba't ibang pamamaraan ng setup o setting, depende rin kung anong brand ng ating makina. Ang subok na para sa atin ay 160 hanggang 165 na segundo at 200 naman para sa temperatura. Dahil malaki ang ating design, pinalitan ko ng malaking rubber mat at nilagyan ko ng teflon para hindi madumi ang ating damit. At nang umabot sa pinakamataas na temperatura, ay inumpisahan ko na nga ang pinakaunang printa natin. Nag-pre-press muna tayo ng mga 3 segundo at nang sa ganun maunat ang ating tela at magkaroon ng pasiunang init ang ating damit. Eto na ang unang marka. Habang mainit ay pinagpag ko ng maigi at nang sa ganun maalis yung mga bakat. Nag-iiwan kasi ng marka ang kapal ng ating papel. Tamang kulay para sa ating logo, kaya sinunod ko na kaagad ang harapang bahagi. Parehong proseso, 3 seconds pre-press para maalis ang moisture ng ating tela na posibleng maging sanhi para hindi kakapit ng maayos ang ating tinta. Litaw na litaw bawat detalye at buhay na buhay bawat kulay. Yan ang dapat na standard natin. Focus at consistency upang maging repeatable na perpekto ang resulta bawat damit.
Nang masiguro natin ang quality ng unang damit ay tinuloy-tuloy ko na sa iba pang mga damit natin. Dito na papasok ang stamina. Habang dumadami ang ating nagagawa, lalong dapat maging maingat. Ang goal natin na dapat ang quality ng t-shirt number 1 dapat kapareho ng quality ng t-shirt number 100. Magandang design at tamang proseso, napakaangas ng resulta. Ang maayos na presentasyon ay bahagi ng ating serbisyo. Pag-ayos at pagtupi at pag-check uli upang masigurado ang epektibong quality control. Hindi lang natatapos sa pagprinta, natatapos ito kapag nakita nating satisfied ang ating mga kliyente. Hindi kailangang malaking kapital kagad. Ang kailangan natin, tamang kaalaman, tiyaga at pagmamahal sa ginagawa mo. Kung kaya ko, ay malamang kaya mo rin. Pawis at dedikasyon, katumbas ng bawat galak at saya ng ating mga customer. Hanggang sa susunod na kwento, mga kalikha.